JD. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Jomar. Taong 1998, probinsya ng Visayas. Lumaki si Jomar sa pangalaga ni Lolo Mariano. Silang dalawa lamang ang magkasama sa buhay at pagsasaka ang hanap buhay. Saging at kamote ang pangunahing pananim na madalas hinahanap ng mga suki sa merkado. Sa lawak ng taniman, may isang puno na naiiba sa lahat. Ito pa lang din ang unang beses na nakakita ng ganong klase ng saging ang binata. Malaki ang buwig at ang mismong prutas. Kulay lila na bahagyang mapupula ang balat. Sa tuwing mapapadaan sa bahaging kinalalagyan, hindi maiwasang mapatingala. Morado ang tawag dyan, apo. Napansin ko kapag dadaan ka dito. Titigil ka, tititig sa puno. May nakikita ka ba? Wika ni Lolo Mariano. Nahihiwagaan lang po ko, Lolo. Hindi ko alam na may ganitong klase pala ng saging. Nakatikim ka na ba ng prutas ito, Lolo? Tugon ni Jomar. Ilang beses nung nabubuhay pa ang kumpare ko na nagbibigay ng saha. Kagaya pa rin ng ordinaryong saging na nakakain natin sa araw-araw. Pero alam mo ba kung ano ang pinakahiniintay ko sa punong ito? Ang mutya na kusang ipagkakaloob sa takdang panahon. Mutya? Ano ho yun? Klase ba yan ng swerte? Hindi, ito talaga. Kapag sinabing mutya, tumutukoy sa malakas sa sandatang panlaban sa aswang, engkanto at iba pang masamang elemento sa paligid, katulad ng anting-anting ang bisa kung pamilyar ka. Anting-anting pala. Paano naman magkakaroon ng mutya ang puno ng saging? May maglalagay po ba na antingero? Hindi, iho. Ito ang tinatawag na biyaya ng kalikasan. Kusang magbibigay pagsapit ng tamang oras. Huwag na nga maraming tanong. Antayin na lang natin ang araw na yon. Natawa si Jomar sa usapan nila ni Lolo Mariano. Napatitig sa puno ng saging. Napailing sa sinabi ng matanda. Pagsapit ng hapon, natapos din ang pagtatabas ng damo. Nagpapahinga sa duyan ng matanaw ang binatilyo sa hindi kalayuan. Dali-daling sinita dahil isa-isang sinira ang mga saha. Tumigil ito pero binantaan si Jomar. Hindi makapaniwala dahil sa layo ng distansya, umabot sa kanya ang pagbato. Pinuntahan siya ng hindi makatiis, pero paglapit kagad siyang kinagat, sabay karipas ng takbo. Hindi na rin hinabol ng matanaw si Lolo Mariano. Nagtataka itong tumingin sa binatilyong nakasalubong. Oh, anong nangyari? Nagbadali ako sa pagparito dahil narinig ko ang boses mo na sumisigaw. Sino ba ang batang yon? Ewan ko, Lolo, basta ang alam ko, kinagat ako nun eh. Bigla ba namang winasak ang mga saha tapos sinita ako? Nang bato naman. Nilapitan ko para kausapin pero nangangagat. Baka natakot sa dating mo. Kilala pa naman kita. Yung ugali mong nagbumukang tigre kapag may kaunting sa paligid. Hayaan mo na. Tutubo pa naman ang masahang ito. Umuwi ka na lang sa bahay para magamot ang sugat. Nagdurugo na masyado. Napabuntong hininga. Tinanaw ang dinadaanan ng binatilyo. Nasipat niya ito. Nakatingin. Nakipagtitigan ng ilang sandali bago umalis. Napailing na lamang si Jomar. Nagdikdik ng malunggay. Ang katas nito ang ginawang gamot. Napadaing sa labis na kirot. Matagal bago tumigil ang pagdurugo. Rumihistro ang iilang ngipin sa balat habang nakatitig kinalibutan sa hindi malamang dahilan. Nilagyan din ito ng iba pang gamot pagdating ni Lolo Mariano. Ilang araw ang lumipas
Nang tanggalin ni Jomar ang benda ay walang nagbago. Sariwa pa rin ang sugat. Lumapit kay Lolo Mariano para magtanong. Kahit ang matanda ay nagtataka kung paanong hindi gumaling. Nako, hindi yata epektibo ang gamot natin. Pumunta ka kaya kay Paring Raul. Ipasuri mo sa kanya ang sugat na yan. Pagkatapos pakisabi ha, 3 bangkat ng kamote ang mayahatid sa tindahan niya bukas ng hapon. Ang saging naman sa susunod na araw. Lolo, bata kaya yun? Hindi naman ganito yung resulta kapag bata lang yung kumagat. Tingnan nyo maigi. Tugon ng binata. Hindi pinansin ang utos ng matanda. Kaya nga sinabi ko sa'yo na pumunta ka kay Paring Raul. Manggagamot yon. Siya ang makakasagot ng tanong mo. Huwag mo rin palang kalimutan ng... Hoy! Batak! Nagsasalita pa ako. Hindi pinakinggan ni Jomar ang matanda. Nagmamadali sa pagpunta sa tahanan ng manggagamot. Kaso nga lang walang tao pagdating. Ang naroon lamang ay ang aso nito. Naupo sa tabi. Naghihintay. Hindi naglaon umalulong ang aso. Agresibo ang kilos na para bang may kung ano sa paligid na handang sugurin. Kinilabutan na rin ang binata kung kaya't lumapit sa kamalig kung saan nakabalandra ang iba't ibang patalim. Napabunot ng itak nang lumakas ang alulong. Ilang sandali pa may kumaluskos sa talayban. Napako ang tingin ni Jomar sa itim na figura. Nakausli ang ulo nito. Hindi naglaon bumungad ang kalahati ng muka. Nanlilisik ang mga mata. Lalong tumahol ang aso. Sumugod at ang kasunod na napansin ng binata ang pagtahimik ng paligid. Nang silipin ang bahaging iyon, nakabulagta ang katawan ng aso. Nagmamadaling lumapit kay Mang Raul ng masipat sa daan. Kagad namang lumakad ang matanda. Sinunda ng dinadaanan ng nilalang. Pagbalik binato ng tanong si Jomar. Sinagot naman ang lahat. Ano po ba yun, Manong? Hindi nakatagal ang aso. Paglapit patay ka agad. Aswang, ano pa nga ba? Ikaw ba, ano bang ginagawa mo rito? Mabuti, hindi ikaw ang inatake. May papatingin po sana akong sugat kaso wala ka naman kanina kaya nag-antay ako. Binatilyo ho yung kumagat sa akin. Mga edad 13. Hindi naman kalakihan ng katawan pero parang tigre kumangagat. Ilang araw na po ang lumipas pero sariwa pa rin. Tignan nyo. Sinuri ito ni Mang Raul. Bumigkas ng orasyon. Inihipa ng 3 beses. Matapos ang ilang sandaling pagtitig, pinatuloy sa tahanan para sa aktwal na gamutan. Hinugasan ng langis ang sugat. Naglabas na mga gamit na hindi makilala ni Jomar. Hinayaan niya ang manggagamot sa anumang gagawin. Hindi nagtagal nakaramdam ng matinding kirot. Hindi makapaniwala si Jomar nang sabihin ni Mang Raul ang katotohanan. Aswang ang binatilyo. Napatitig ang binata. Hirap sa pagpoproseso sa narinig. Nang magtanong ang matanda, inilarawang mabuti ang binatilyo. Nang sandaling iyon, normal lang naman ang kilos ng lalaki. Tipikal na galaw ng taong galit. Nagwawala. Masama ang titig. Walang napansin na amoy katulad ng tanong ni Mang Raul o kahit ang nakakakilabot na hangin. Pambihira ka naman, Jomar, oh. Hindi mo man lang sinagot ang mga katanungan ko. Sigurado ka ba talaga na wala kang napansin? Pero hindi bali na. Baka napadaan lang yon. Bibigyan kita ng langis. Huwag kaligtaang gamutin ang sugat araw-araw. Tuwing hapon naman kailangan mong pausukan ng kamangyan. Bumalik ka sa susunod na araw para sa muling pagsusuri. Maging maingat ka rin sa paligid mo. Umuwi si Jomar dala ang gamot. Habang naglalakad sa daan, napansin ang alingasaw sa paligid. Hindi alintana dahil dumaan sa tambakan ng basura, pero pagdating sa unahan, nagulat ng masipat ang binatilyo.
Sa puntong ito, magaan ang pakikitungo. Nakangiting lumapit. Nag-alay pa ng pagkain na nakabalot sa dahon ng saging. Hindi nagsalita. Inilatag lamang sa lupa at saka dahan-dahang umalis. Akala mo yata mauuto mo ako sa ganyan, aswang ka. Hindi mo babayaran ng pagkain ang ginawa mo sa akin. Dinampot ni Jomar at saka binalibag. Saktong tumama sa ulo ng binatilyo. Sa puntong ito kinilabutan ang binata sa titig. Matalim na parabang tatagos sa buto. Hindi naglaon na wala bigla at lumitaw sa likuran. Sumunod. Nanakit. Nanakal. Nanlaban si Jomar, dahilan para dumausdos pababa ng burol. Mabilis sa sumunod ang binatilyo, pero sa pagkakataong ito, may tumagos na patalim sa katawan. Nang sulyapan ng likuran, naroon si Mang Raul. Ang matanda naman ngayon ang sinugod pero hindi nakatagal. Matapos ang ilang beses sa saksak, pagsambit ng orasyon, bumulagta ito. Pagalis mo sa bahay, kinutuban ako sa iip ng hangin. Mabuti na lamang sinundan kita dahil kung hindi malamang naging hapunan ka na. May langis ka pero hindi mo man lang naisipang isaboy. Ito ang binatilyong kumagat sa'yo, ano? Wala ka nang poproblemahin dahil ayon sa kasabihan naming manggagamot, kapag nasawi ang kumagat sa tao, nawala na ng bisa ang sumpa. Natanggal ko na rin naman kanina nung ginamot kita. Sinamahan si Jomar pauwi ng matanda. Takip silim na ng mga oras na yun. Sa sandaling napadaan sa sagingan kung saan nakatirik ang puno ng morado, huminto si Mang Raul. Tumitig dito. May problema ho ba sa saging, Manong? Morado po yan ang sabi ni Lolo eh. Alam ko, may nararamdaman lang ako sa punong ito. Hindi ako magtataka kung balang araw magbabagsak to ng biyaya. Sa sinabi ng manggagamot, naisip ni Jomar ang sinabi ni Lolo Mariano. Sa tahanan pinagpatuloy ang usapan. Dito nakarinig ng mga bagay na nagpataas ng balahibo sa katawan ng binata. Binanggit ni Mang Raul ang aswang na kumagat kay Jomar. Nasawi ito dahil sa inkwentro kanina. Tinukoy ng matanda sa mga sumunod na araw. Posibleng magsunod-sunod ang pagdayo ng nilalang sa lugar, lalong-lalo na sa sagingan. Mag-aabang ang mga ito sa puno na magbibigay ng mutya sa takdang oras. Kinumpirma na manggagamot na mangyayari dahil ang mutyang hawak, mutya ng saging, naging aktibo sa sandaling tumapat sa puno ng morado. Nilinaw na ang babala na kapag may aaligid ay huwag makialam. Ang punong may kargang mutya ang siyang magtataboy sa mga elemento. Tuwang-tuwa naman si Lolo Mariano dahil ilang taon magmula nung itinanim ang puno. Sa wakas mangyayari ang inaasahan. Naging kapanapanabik nang sabihin nito ang pangalan ng kumparing nagbigay ng saha. Si Mang Prudencio, ang kilalang manunugi sa probinsya, ay siya ring nagkaloob ng mutya kay Mang Raul. Pagkatapos ng usapan, lumapit si Jomar upang magtanong. Manong, hindi po ba delikado ang ganun? Kayo na rin po nagsabi na may aaligid sa punong magbibigay ng mutya sa takdang oras. Nakita nyo naman sa baging ito ng sityo. Walang ibang tao kundi kami lang ni Lolo. Kung sakali mang susugod ang mga yon, lagot kami. Ano bang laban namin sa mga aswang? Kagaya ng sinabi ko, sa puno ng morado aaligid ang mga aswang. Hindi nyo kailangan mangialam dahil ang puno mismo ang magtataboy sa mga ito kung magtatangka silang kunin ang mutya. Wala kang dapat ipag-alala, Jomar. Paano hindi mag-aalala kung sa taniman namin nakatirik ang puno na dahilan kung bakit may aswang? Inunahan na ng binatilyo. Kinagat pa nga ako tapos inatake. Manong, kung putulin na lang kaya natin yung puno, sa ganun may iwasan ng anumang problema, hindi ba? Wala kang alam kaya mainam na tumahimik na lang. Walang puputulin na puno. Hayaan mong mabuhay ang morado.
Hayaan mong magsilang ng mutya ang puno. Hindi nakahabol ng tanong si Jomar sa pagmamadali ng matanda. Napailing na lamang siya habang hinahati dito ng tanaw. Nang dumako ang tingin sa sagingan, hindi maiwasang kilabutan sa ideyang may aswang. Hindi nagtagal, may napansing gumagalaw. Nang titigang mabuti, unti-unting lumitaw ang anino ng nilalang. Unang lumantad ang lanlilisik na mga mata, sinundan ng nakakakilabot na angil. Nagmamadali si Jomar sa pagtawag kay Lolo Mariano. Sinarado ang bintana at pintuan. Pinatay ang gasera. Nakinig sa ingay ng paligid. Hindi makatiis si Jomar. Sumilip sa labas. Tanaw ang puno ng morado. Ang sabi ay may gumagapang na aswang. Sa napansin ng binata, hindi lumapit ang nilalang sa puno. Umaaligid lang. Matagal sa ganong sitwasyon ng halimaw hanggang sa kusa na itong umalis. Dito lang nakahinga ang maglolo. Lo, putulin na lang talaga natin ang puno. Ano naman kung magbibigay ng mutya ng saging? Anong mapapala natin? Mas mabuti pang alisin yan para makaiwas sa mga aswang. Narinig mo si paring Raul. Walang puputulin. Walang gagalaw sa puno. Hindi natin kailangan mag-alala dahil kung hindi tayo makikialam, walang mangyayari. Kagaya ngayon, may nasaktan ba sa atin? Sa ngayon wala pa. Paano kung sa susunod? Putulin na lang natin kaysa magsisi tayo. Hindi. Matuto kang sumunod sa mas nakakaalam. Magtiwala ka rin sa kanya. Walang nagawa si Jomar. Ano man ang pangungumbinsi, hindi mapapapayag si Lolo Mariano. Kinabukasan ng mautusang magtabas ng damo, nakatitig lamang si Jomar sa puno ng morado. Nakausli ang puso nito. Maliit pero handa ng mamukadkad. Napaigpit ang hawak sa karit. Lumapit at isa-isang pinutol ang tuyong dahon. Nang matukso, sinimulang tagain ang puno pero pinigilan ni Lolo Mariano bago matuloy. Bahagyang tumagilid. Sermo naman ang inabot sa matanda. Nagmamadali sa pagtarak ng kawayan bilang suporta upang hindi matumba. Pagsapit naman ng hapon, susubukan sanang putulin kaso bantay sarado ni Lolo Mariano. Pinagbawalan siyang lumapit sa bahaging iyon. Sunod-sunod ang utos sa pag-ayos ng mga saging sa bangkat para makalimutan ng binata ang pakay sa puno. Subalit kahit abala sa gawain, naisip pa ring itumba ang morado. Nang makatsyempo pagsapit ng dilim, wala si Lolo Mariano. Nagatid ng saging sa mga suki. Nagmamadali sa pagputol dahil malapit na ring umulan. Tuwang-tuwa naman ang matumba. Tumalikod na rin nang bumuhos ang ulan, pero siya naman ang natumba nang humagupit ang kidlat. Tumama sa mismong puno ng saging, umusok pa pagkatapos. Nilapitan ni Jomar. Natulala ng masipat ang maliit na bato sa ibabaw ng kaputol na puno. May kung anong nagtulak sa binata na kunin, pero hindi mahawakan dahil nag-iinit. Nang humagupit uli ang kidlat, nagmamadaling umalis bago tamaan. Tinanghali ng gising, nagmamadaling pinuntahan ng puno. Naabutan doon si Lolo Mariano. Hawak ang maliit na batong hugis puso ng saging. Masama ang tingin ng matanda sa kanya. Talagang matigas ang ulo mo, Jomar. Dalawang matanda na nagsabi sa'yo na wag mong putulin pero sinuway mo. Hindi ko alam kung anong gagawin sa'yo. Pero sa susunod na kita papagalitan. Buhatin mo ang bangkat ng saging at ihatid sa merkado. Daanan mo ko sa tahanan ni paring Raul. Doon kita aantayin. Bilisan mo ang kilos. Sinunod ni Jomar ang utos ng matanda. Pagkatapos sa merkado, dumiretso sa bahay ni Mang Raul. Papasok pa lang,
Sasabog na ang dibdib sa kaba. Naabutan ang matatandang nag-uusap. Nakinig lamang siya hanggang sa sumenya si Lolo Mariano. Pinaliwanag ni Mang Raul ang mutya. Maraming sinabi tungkol sa bisa, kakayahan at ilang nilalang ang epektibong gamitin. Sa dami ng binanggit, hindi matandaan ni Jomar ang lahat. Ang malinaw sa kanya, nagpapagaling ng sugat. Tinanggal ang benda sa kamay, nakita ang sugat na unti-unting naghilom. Magmula ng sandaling ito, nagbago ang pakikitungo sa mutya. Pagkatapos ng usapan, pinauwi siya ni Lolo Mariano. Paglabas ng tahanan, nasipat ni Jomar ang lalaki sa hindi kalayuan. Kahina-hinala ang kilos. Lalapitan sana para magtanong subalit nagmamadali sa pag-alis. Bumalik ang binata para magbigay babala pero pasimpleng sumagot si Mang Raul. Nahayaan na lamang dahil inasahan niya ang pagdalaw ng aswang. Napabuntong hininga na lamang si Jomar. Naguguluhan sa nangyayari lalo na sa aswang. Nag-usisa ng makatsyempo. Manong itong bahay mo, lapitin ba ng aswang? Nung araw may naabutan akong umatake sa aso mo eh. Tapos ngayon may umaligid. Baka naman madamay kami ni Lolo. Ikaw yata ang may atraso sa mga yun eh. May rason kung bakit lapitin ng aswang ang bahay na ito. Ibang usapan naman ang tungkol sa mutya, kaya wag mong isisi sa akin. Mabuti pa siguro, subukan mong kausapin ng mutya para malaman natin kung sino sa inyo ng lolo mo ang kaisa nito. Naguguluhan si Jomar sa sinabi ng manggagamot. Kunot noong umuwi. Tahimik na sumunod kay Lolo Mariano. Pagdating ng tahanan, kagad inabot ng matanda ang mutya sa kanya. Hindi para sa akin ang gamit na ito. Matanda na ako. Hindi ko kakayanin ang responsibilidad na kaakibat ng pagkakaroon ng tangan. Jomar, sa atin pinagkaloob ang mutya, kaya tayo ang magsisilbi dito. Hindi nakapalag si Jomar nang magdikta si Lolo Mariano. Sinimulan ang lahat ng pagsasanay sa pisikal na laban. Tumulong din si Mang Raul. Orasyon at dasal ang tinuro. Nung una naguguluhan ang binata kung ano ang nais ipagawa ng mga ito. Pero kalaunan, naunawaan din ang punto. Sa mga unang buwan bugbog sarado ang katawan, lalo na ang utak, kakasaulo ng orasyon at dasal. Umabot pa sa punto na hirap bumangon matapos ang walang tigil na pagsasanay. Kalaunan, nang lumipas ang ilan pang buwan, nasanay ang katawan lalo na ang espiritual. Nang handa na sa pakikipaglaban, pinagkaloob ang mutya. Unang ginawa ng binata, puntahan ang puno ng morado na pinutol nung araw. Humingi ng tawad sa nagawang kasalanan. Kasabay nito, ang pangakong pagsisilbihan ng gamit. Agad-agad, nagsimula ang tungkulin ni Jomar bilang manunugis ng bumalik sa pananalasa ang mga aswang. 10 oras ng gisingin ng mutya. Anino ng lalaki sa sagingan ang pumukaw ng pansin. Pinuntahan ito ni Jomar. Umatras pagkakita sa kanya. Kahit tao ang karap, hindi may kakaila ang tinatagong katauhan kaya inunahan ng binata. Magandang gabi o Manong. Anong ginagawa niyo sa sagingan? Bibili ho ba kayo? Oo. Napadaan lang din ako. Tumingin na rin. Magkano ba ang isang buweg? Depende ho sa pakay niyo, Manong. Kung malaki ang sadya niyo, malaki rin ang bayad. Tumigas ang mukha ng lalaki. Hindi inasahan na mahuhulaan kagad ng binata ang sadya. Subalit taas no pa itong nagbanta. Hindi ko inaasahan na makikita ko ang aking anak na wala ng buhay. Balita ko dito siya huling nagpunta. Baka kilala mo kung sino ang pumaslang. Napatitig si Jomar.
Hindi inasahan na makikita ang magulang ng binatilyo. Gayunpaman, kinausap ito, subalit walang balak makipag-ayos. Galit na tumalikod at kagaya ng hula ng binata, bumalik ito sa ganap na anyo. Diretso sa pagsugod, ang matutulis na kuko ay walang tigil sa pagkalmot. Nanatiling nakatayo si Jomar, hindi natinag sa sunod-sunod na atake ng aswang. Nang maubos ang pasensya, siya naman ang humagupit. Gamit lamang ang lakas at gabay ng mutya, binalian ng leeg. Nang isay, bumulagta sa lupa. Sa kabila ng kalagayan, nagawa pa ring tumayo pero hindi hinayaang makatakas. Inapakan ito sa ulo, bumunot ng itak at saka pinugutan. Napalingon nang makita si Mang Raul. Naunang dumalaw sa tahanan nito ang aswang, pero nakatakas kaya napadpad sa balwarte nila Jomar. Babala ng matanda, huwag magpakampante dahil masusundan ang pagsugod. Duda si Jomar sa kilos ni Mang Raul. Para sa kanya, may sarili itong motibo. Bigla na lang susulpot sa tuwing may magtutugis. Gayunpaman hindi na ito pinansin. Naniwala pa rin na may dahilan ang matanda. Sa paglipas ng mga araw, sunod-sunod ang atake ng aswang. Napapatanong si Jomar kung bakit nagpapakita ang mga ito. Gayong naisilang na ang mutya ng murado. Dito rin inamin ni Mang Raul ang katotohanan. Ang unang saha ng marado ay pagmamay-ari ng kalahating albularyo, kalahating aswang. Dakilang mamamaslang ng kauring halimaw. Matagal na panahon nung mangyari ang sigalot sa pagitan ng albularyo at aswang. Sino man ang makakuha ng saha, tinutugis sa mga aswang, nalayon na mapigilan ang pagsilang ng mutya. Naitanong ng binata kung meron din bang tinatagong saha ang matanda. Tumango ito bilang sagot. Pero matagal nang naidispatsyang sa dahil hindi nagbunga. Gayunpaman, pabalik-balik pa rin ang aswang sa tahanan. Kung minsan, tinuturo ko ang sagingan nyo para makatakas sa kanila. Pasensya na, Jomar. Tumango lamang ang binata. Hindi nagtanim ng galit sa matanda sa kabila ng pag-amin. Naunawaan ang dahilan. Lumipas ang ilang linggo na payapa. Subalit pagkabilugan ng buwan, kaliwat kanan ang pagsulpot ng aswang. Napuruhan si Lolo Mariano na unang sinugod. Sumaklolo si Mang Raul. Nagbato ng orasyon at langis. Ang binata naman ay harap-harapang nakipagbakbakan. Mabuti na lamang mababang uri. Mabilis na itumba. Malubha ang kalagayan pero nagawa pa rin gumapang palayo. Sinundan. Bumulagta pagdating sa kakawyan. Si Mang Raul ang nagligpit na mabangkay. Sa kalagitnaan ng paghukay, napansin ni Jomar ang kakaibang ihip ng hangin. Hindi nagtagal. Nagsusuka ng dugo si Mang Raul. Hindi umubra ang pangontrang orasyon. Kagad humandusay. Nang suriin may malaking sugat sa likod. Sariwang-sariwa, bakas ng kalmot. Ilang sandali pa bumungad ang matandang lalaki. Ikaw pala ang nakakuha ng huling mutya. Nakakagulat dahil binata. Matatanda kasi ang nakakakuha ng naunang dalawa. Para sa kalaban mo, ako mismo ang pumatay sa mga yon. Ikaw ba? Handa ka nang mamatay sa mga kamay ko? Huwag ka magsalita ng tapos, Manong. Sino ka ba para manakot? Tumawa ang lalaki. Nagulat na lamang si Jomar nang bigla itong mawala. Paglingon ay sumalubong ang kalmot. Hindi inasahan ng lakas kung kaya't tumilapon. Pagbangon sumalubong kagad ang walang tigil na pagsugod. Hindi nakabuelo ang binata. Masyadong mabilis ang kalaban. Panay salo ng atake. Napadura ng dugo ng maramdaman ng pinsala. Huminto sandali ang lalaki. Tumatawa habang nakatitig kay Jomar. Wala
kang pinagkaiba sa mga nauna. May hina. Ganyan din sila. Kunwari lakas-lakasan, yun pala hindi marunong gumamit ng mutya. Hindi ko tuloy maintindihan kung bakit may hina pa ang nabigyan. At bakit? Paano ba ang tamang paggamit ng mutya? Masyado kang nangingialam. Sabihin mo nga. Tumawa muli ang lalaki. Pagkuway sumugod pero sa pagkakataong ito, natatandaan ni Jomar ang galaw. Mabilis na umikot at sinaksak. Nagulat ang lalaki. Gayon pa man mabilis na nakaganti. Tumilapon ang binata matapos magtamo ng sugat sa dibdib. Nahirapan pang huminga. Nagmarcha palapit ang aswang pero natigilan ng makontra ang orasyon ni Mang Raul. Nanigas na sana sa kinakatayuan pero madaling nakabawi. Tumilapon ang matanda. Sinalo naman ni Jomar bago mapuruan sa mga bato. Dito nag-usap ang dalawa. Sabay na aatake para mas mapabilis ang pagbagsak ng kalaban. Muling nag-usal ng orasyon si Mang Raul, samantalang si Jomar ang nakipagbakbakan. Sigurado ni Mang Raul na paulit-ulit magbabato ng tigalpo. Ang binata naman, sinikap na mapinsala ang pisikal ng aswang. Sa kabila ng pagtutulungan, bigo na mapatumba ang kalaban. Gabunan kaya mahirap patayin. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Mahanap din natin ang kainaan yan. Sumugod ka lang. Akong balang magritual. Muling sumugod ang binata. Sa puntong ito, mas binilisan ang galaw hanggang sa nagagawang sabayan ang kilos ng kalaban. Punyal ang inabot ni Mang Raul. Ito ang ginamit. Nang dumaplis ang katawan, mapapansin ang lihim na pagdaing ng halimaw. Sumenya sa matanda na itaas pa ang depensa upang makalaban ng husto. Binaling ni Mang Raul ang orasyon. Si Jomar ang kinargahan. Sa puntong ito, naigitan ng binata ang kalaban. Dumoble ang lakas, dahilan para unti-unting maitumba ang aswang. Nang makabuelong mabuti, direkta sa puso ang saksak. Tumigil ng malagutan ng hininga. Hingal na tumabi si Jomar. Patuloy naman sa pag-oorasyon si Mang Raul upang masigurado ang katapusan ng aswang. Sa pagkakatanda ni Mang Raul, ito ang pinuno ng aswang na tumugi sa nakakuha ng saha ng murado. Nakaengkwentro noon pero dahil hindi nagsilang ng mutya ang saha niya, pinalampas siya. Itinabi ang bangkay ng gabunan sa iba pang napaslang. Sa wakas, makakapagpahinga na rin tayo. Ang pinuno ng aswang na mismo ang pinatay natin, kaya sigurado kong hindi na masusundan. Baka mamaya may lilitaw na mas malakas pa dyan ha. Ang hirap pa namang itumba niyan. Mabuti na lang marunong kayo mag-orasyon. Hindi ako. Ang mga mutya natin ang kumilos. Mutya ng saging at mutya ng murado. Pinagsanib ko ang puwersa ng dalawa at inilapat sa iyo kaya natalo mo ang kalaban. Bakit tinawag pang mutya ng murado? Pareho namang saging ang mutya na yan. Mainam ng ganon. Dahil sa puno ng murado, nagbula ang sayo. May kaibahan ng lakas, pero pareho lang yun. Layong talunin ng sino mang magtatangka. Kagaya ng sinabi ni Mang Raul, hindi na nasundan ang pagsalakay. Namanghari ng binata sa taglay ng mutya. Dahil sa kabila ng malubang sugat ng matanda, unti-unting naghilom, nanumbalik ang lakas, makalipas ang ilang araw. Siya naman, walang maramdamang pinsala matapos ang matinding bakbakan. Nang balikan ni Jomar ang puno ng murado, tuluyang natuyo, maging ang mga saha. Ito ang huling puno na magbibigay ng mutya. Sa pagdaan ng panahon, ang mga nilalang, ang mga aswang na mismo ang nagtanda. Kapag nararamdaman ang mutya ni Jomar, sila na ang iiwas. Nang minsang narinig ang pag-uusap ng mga ito, nalaman na natatakot sa tangan ng binata. Ang iba ay kusang sumuko.
nagbigay galang imbis na sumugod. Sa pagdaan ng mga taon, kinilala si Jomar bilang dakilang manunugis na nagtatangan ng malakas na mutya o mas kilala sa katawagan na mutya ng murado. Nung sinuot yung marahuyo bracelet ng isa nating kabayan, na ospital kinabukasan yung nangungulam sa kanila. Nangyari yung patotoo mga kabayan during live stream natin. Isa sa mga kabayan natin yung nagpatunay sa bisa ng marahuyo. Nung una medyo nagdududa pa sa bisa ng marahuyo natin pero nung napatunayan yung bisa sobrang dami niyang message during live stream. Sobrang laki ng tiwala sa marahuyo bracelets natin. Biruin yun mga kabayan. Kinabukasan, na ospital kagad yung nangungulam sa kanila. Ang bisa kasi ng marahuyo bracelet natin ay depensa espiritual. Kontra kulam, barang, tigalpo, palipadangin, usog, o namang masamang uri ng sumpa. Pero bakit na ospital kabayan kung pang depensa to? Nandito rin kasi yung rebuelta o sumbalik. Kung ano man yung sumpa na ibinigay sa inyo, ibinabalik doon sa taong nagbigay. We have 2 colors available, glossy black and brown. Kung interesado kayo dito sa marahuyo bracelet natin, i-visit nyo lang yung shop ng Lika Merchandise or tignan kung may yellow basket dito. Kapag wala, pakisearch na lang Lika Merchandise kasi mabilis ma-out of stock to. Yan lamang mga kabayan, mag-ingat sa mga scammers.